Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan diyan. Bago natin ipagpapatuloy ang aking kwento, ang totoong kwento ng aking buhay, huwag kalimutang i-like, i-share, higit sa lahat sa mga bagong viewers, bagong listener dyan, ay huwag kalimutang i-subscribe ang aking channel. Just the all around. Ang kwentong ito ay hango sa totoo kong karanasan noong ako'y 18 taong gulang. Ako nga pala si Sus. Sus ang tawag nila sa akin noon sa Mindanao. Ako'y nagtatrabaho sa isang logging company na nakabase sa Surigao del Norte. Ang aking pinakatrabaho ay nursery aide. Ang nursery aide, kami ang inaatasang magtanim ng mga bagong puno ng mga kahoy, sapagkat ang mga malalaking kahoy ay kinukuha na ng logging at kami naman ang mga taga-tanim ng mga bagong puno. Bilang nursery aide, ang trabaho namin ay mangunguha ng mga stick o mga punong maliliit para ilagay namin bilang staking. Itutusok namin ang mga stick na aming mga nakukuha sa kagubatan doon sa mga itatanim din naming mga bagong puno ng mga lawaan, apitong, nara, kung ano-anong mga puno na kailangang itanim sa requirements ng DENR. Ang aming mga kinukuhang kahoy, maliliit na kahoy na mga hardwood na kasing laki ng hinlalaki ng paa. Ang grupo namin ay nasa 8 katao. Pang-8 na ako doon. Ang sabi ng aming foreman, dapat kayo maghiwa-hiwalay para makakakuha kayo ng mga puno, sapagkat kung sama-sama kayo ay hindi kayo makakuha ng maraming puno. Kaya ang ginawa ko naman, humiwalay ako sa grupo bilang bihasa pagdating sa kagubatan. Okay lang sa akin kung mahiwalay ako. Yung iba naman ay partner sila. Nang makalayo na ako sa grupo, nang may nakita ako may mga apak ng mga baboy ramo, maraming apak ng baboy ramo, sinundan ko ang mga apak sapagkat alam ko may mga baboy ramo sa lugar na pinaglalagyan ko. Gusto kong makahuli ng baboy ramo, subalit papaano ko huhulihin ang baboy ramo? Isang itak lang ang aking sandata. Patuloy lang akong naglalakad habang pinuputol ko ang mga maliliit na puno. Mamaya-maya nakita ko ang mga biik ng baboy ramo. Tuwang-tuwa ako nang makita ko ito. Dahan-dahan kong nilalapitan nang matanaw ko ang mga biik ng baboy ramo. Umupo ako ng bahagya, nakatago, nag-iisip kung papaano ko huhulihin ang mga biik ng baboy ramo. Dahan-dahan akong palapit. Dahan-dahan akong naglalakad. Habang naglalakad, nakakubli ako sa mga damo. Iniisip ko kung paano ako makalapit
sapagkat alam ko napakailap ng mga biik ng baboy ramo. Kumuha ko ng dahon ng mga puno. Pinakli ko ito ng dahan-dahan. At ito ang itinaklob ko sa buo kong katawan. Dahan-dahan ang paglapit ko. Mamaya-maya, nakikita ko na ng malapitan ang mga biik ng baboy ramo. Nanginginain sila ng mga damo. Tumingin naman ako sa paligid kung nandyan yung kanilang nanay o malaking baboy damo, sapagkat alam ko binabantayan sila ng kanilang ina at ng ama. Naalala ko ang kwento ng aking ama. Napakabagsik ang ama ng baboy damo. Hindi mo dapat lapitan ang mga biik kapag ka nariyan ang ama at ina ng baboy damo. Subalit naiisip ko, kapag ka nahuli ko ang anak ng baboy ramo, ako ang pinakasikat sa aming lugar. May alagang baboy damo, sapagkat sa lugar namin ay wala pang nakakahuli ng biik ng baboy ramo, sapagkat napakailap nito. Noon pa man, pangarap ko ng mag-alaga ng isang baboy damo. Ito na ang pagkakataon, sabi ko sa aking sarili, makakaalaga na ako ng baboy ramo. Huhulihin ko ang biik. Palapit na ako ng palapit. Halos 2 dipa na lang ang distansya ng mga biik ng baboy ramo. Mabuti naman at hindi ako napansin ng mga biik dahil busy sila sa panginginain. Subalit may isang baboy damong biik, tila nakaramdam na may lumalapit na tao. Tumigil ako sa paglapit. Pumirmi lang ako sa may damuhan. Nakapermi lang ako. Subalit nakamasid ang aking mga paningin. Mukhang umayon sa akin ang pagkakataon. Tila baga siniswerte ako. Dahil sa mayroong isang biik lumalapit sa akin. Nang makalapit, kinain niya ang dahon ng puno o sangang puno na binaklik ko, na itinakip ko sa aking katawan. Patuloy ang biik nanginginain sa dahong binaklik ko. Atat ka akong dakmain. Subalit pinipigilan ko ang aking sarili sapagkat hindi pa abot ng aking kamay. Sige pa, lapit pa. Konting lapit pa, sapagkat konting maling galaw ko, tiyak magtatakbuhan ang mga biik. Nang mapansin ko na kaya ko nang abutin ng aking kamay ang biik, bigla ko itong hinawakan ang mga paa. Umiyak ang biik ng aking mahawakan. Patuloy na pag-iyak na tila bagang humihingi ng tulong. Mamaya-maya nakita ko na ang ama at ina ng biik. Napansin ko ang isang lalaking baboy ramo. Napakahaba ng pangil, lampas isang dangkal. Pabaluktot na ang kanyang mga pangil. Wala akong magawa, kundi bigla akong tumayo sapagkat palapit na ang 2 baboy ramong malalaki. Tumakbo naman ako. Dala-dala ko ang biik na umiiyak.
Napansin ko sa dalawang baboy ramo, ang ina at ama ng mga biik. Galit na galit. Patuloy akong hinahabol. Patuloy naman akong tumatakbo. Hawak-hawak ko ang maliit na baboy ramo. Mamaya-maya, nasa likuran ko na ang malaking baboy ramo. Ang lalaking baboy ramo. Kaya ko na lamang lalaki. May mga pangil ito at nanlilisik ang mga mata na gusto akong lapain. Bigla kong naaalala ang kwento ng aking ama. Kapag ka ikaw ay hinahabol ng baboy ramo, kailangan makakubli ka sa malaking puno sapagkat ang baboy ramo ay hindi kanya kakagatin, kundi sasabitan ka ng kanyang mga pangil. Nang matanaw ko ang isang malaking puno, binilisan ko ng takbo habang umiiyak ang biik. Subalit napakabilis din ng baboy ramo. Bago ako makarating sa isang puno, inundayan ako ng baboy ramo. Sinabitan niya ako. Mabuti na lang nakakubli ako sa malaking puno. Tama ang sinabi ng aking ama. Subalit nariyan pa rin ang malaking baboy ramo. Nanlilisik. Humarap siya sa akin. Wala na akong makublihan. Muli na namang umatake ang baboy ramo sa akin. Nang umatake siya, salamat na lang. Muli akong nakailag. Subalit napalayo na ako sa puno. Kinabahan na ako dahil sa wala na akong makublihang puno. Kaya sa pag-atake ng baboy ramo, nasapol na ako sa pag-atake ng baboy ramo. Iwinawasiwas ako. Napatilapon ako sa may kalayuan niya. Subalit nang tingnan ko ang aking katawan, kung may tama ako, wala akong nararamdamang tama sapagkat ang damit ko ang nasabitan ng mga pangil ng baboy ramo. Gula-gulanit ang mga damit ko, punit-punit, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na muling tumakbo ng tumakbo. Subalit patuloy pa rin ang paghabol ng baboy ramo. Dalawa na silang humahabol sa akin, kasama ng humahabol ang kanyang ina. Kaya wala akong magawa kundi bitawan ang maliit na baboy, ang biik ng baboy ramo. Nang mabitawan ko ito, tumigil na ang paghabol sa akin ng mga baboy ramo. Nang makalayo na ako sa mga baboy ramo, bigla akong umupo at biglang nagmumuni-muni dahil kung ako nasabitan ng mga pangil ng baboy ramo, tiyak may paglalagyan ako. Makamandang ang mga pangil ng baboy ramo. Mabuti na lamang naisip ko na bitiwan na ang biik ng baboy ramo. Dahil sa kung hindi ko binitiwan, tiyak ang aking kamatayan. Dito natatapos ang aking tunay na karanasan sa kagubatan sa pagsik ng pangil ng baboy damo. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag kalimutan i-like, i-share, higit sa lahat i-subscribe ang aking channel.